Yo, so what's up mga ka-e-bike? Okay, nandito na naman tayo, no? Meron tayong katanungan, no? Bakit lumulobo ang battery ng e-bike? Bakit mabilis lumulobo ang battery ng e-bike? May dalawang, may dalawang dahilan dyan. Okay, tara, let's go! Okay, ito yung guys yung itsura ng e-bike. Okay. Ito yung battery niyang lumobo. Ayan. Gamit na gamit, no? Okay. Okay. Ito guys yung battery. Okay, ayan. 60-20 yan guys. Ayan. Ayan, no? Nakatikit pa. Okay. Lumobo. Anong possible na dahilan yan guys? Bakit lumulobo ang battery ng e-bike? No. Dalawang possible way, dalawang possible ano lang naman yan na dahilan. Okay. Unang-una, yung tinatawag nating overcharge. Okay. Pangalawa, overuse. Okay. Overcharge, yan yung pagcha-charge natin ng sobra-sobra sa binigay na oras ng charging time natin. Pare, 7 hours o 8 hours kamo na lang. Ginagawa ng iba 10-15 hours, napapabayaan, nakakalimutan. Kaya yun ang nangyayari. Ano? Oo. Kaya nga laging kapag nagtitinda ka, lagi mo sasabihin, laging inaano sa customer na iwas overcharge. So, kasi ito guys, hindi naman to biro. Hindi rin siya barya. Oo. Mabigat din sa bulsa to guys. Mas lalo kagaya natin na medyo kapos tayo sa budget, mahirap talaga. Hirap maglabas ng ganyan kalaki. Mabigat din yan sa bulsa. Pangalawa is overuse. Overuse, meaning naman yan, takbo ng takbo yan. Lagi yan, kahit saan, takbo ng takbo. Ikot dito, ikot doon. Okay. Problema doon, hindi sa nakakalimutan nilang na magpa-cool down ng battery. Ibig sabihin nun, pag uminto ka at galing ka naman sa mainit na lugar, kagaya ng ganyan, ayan, mainit, diba? Namalengke ka, bumili ka, kung saan ka nag-ikot, diba? Bago ka mag-charge, kailangan mo rin naman pagpahingahin mo muna yung battery. Pagpahingahin mo ng 30 minutes, okay. Isang oras, pwede rin yan. Tapos ka mag-charge. Hindi yung iba kasi ginagawa. Ganyan nakakainit yung panahon. Yan, di ba? Sobrang init. Init-init. Pag uwi ng bahay, saksak ka agad. Saksak ka agad. Charge ka agad. Ulit ng ulit, paulit-ulit ng ganon. So, ano nangyayari doon? Yung init syempre ng battery, dahil sa ginamit mo yung battery, mainit, tapos yung init ng kuryente na pumapasok ngayon sa charger, papunta ng battery mo, is nagsasalubong. Okay. Kaya, ito yung nangyayari. Lumulobo. Paulit-ulit mong ginagawa, kahit mali. Di ba? Kaya ito, yun yung cause, yun yung dalawang cause. Overcharge, tapos yung overuse na tinatawag. Wag lang natin kakalimutan guys, pag bumili tayo ng e-bike, dapat alagaan mo rin yung battery mo. Kasi yan yung pinaka mahal na parts battery. Basta pag sinabi ng seller is 8 hours, 8 hours. Okay lang ang kulang sa charge, wag lang ang overcharge. Okay. Tapos pag nag long distance kayo, kailangan nyo lang lagi ng malamig muna bago kayo magsalpak ng charger. Cool down lagi lang guys, no? Para iwas gastos. Bigat yan guys, 5 piraso yan, 60-20 yan. Hindi yan basta-basta, no? Guys reminders ulit, iwas overcharge, tapos ugaliin mag cool down bago mag charge. Okay, sana nakatulong yung tips na to para maalagaan nyo yung e-bike nyo at yung mga battery nyo. Okay guys, okay, isang
pasilip uli yan guys. Okay. Ride safe, power.